Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Bakit mahalaga sa iyo ang pang-amoy? Para sa akin, mahalaga na maamoy ko pag mabaho na ang kilikili ko o para malaman ko kung sino ang umutot sa elevator. Pero para sa mga hayop na inyong mapapanood, mas malawak ang kahalagahan ng pang-amoy. Ginagamit kasi nila ito para makasurvive. Gaya na lang ng mga oso, partikular na ang polar bear. Alam mo ba na sa sobrang lakas ng pang-amoy ng polar bear, kaya nilang maamoy kung nasaan ang nagtatagong seal sa layo na 20 milya. Kahit pa nga magtago sa ilalim ng tubig ang seal, naaamoy pa rin sila ng mga polar bear. Malakas din ang pang-amoy ng mga hedgehog. Naaamoy kasi nito kung nasaan ang mga bulate na nagtatago sa ilalim ng lupa. Sa lahat ng mga ibon, ang mga turkey vulture ang may pinakamalakas na pang-amoy. Naaamoy kasi ng ibon na ito kung nasaan ang lokasyon ng pagkain kahit nasa layo pa ito na 8 kilometro. Iba naman ang diskarte ng mga kiwi. Ginagamit kasi nito ang kanilang pang-amoy para humanap ng pagkain tuwing oras ng gabi. Aktibo kasi ang mga kiwi tuwing gabi kung kailan sobrang dilim ng paligid. Kahit wala silang makita, amoy na amoy ng mga ibon na ito kung nasaan ang mga insekto sa ilalim ng lupa. Para sa mga hayop na nakatira sa sobrang dilim na lugar, umaasa lang sila sa pang-amoy para makahanap ng pagkain. Sa lahat ng pandaman ng naked mole rat, ang pang-amoy ang pinaka-importante. Sobrang dilim kasi sa ilalim ng lupa, kaya ang tanging paraan lang para makahanap ng pagkain ay kung maaamoy nila kung nasaan ito. Sa lahat ng mga hayop, ang mga star-nosed mole ang may pinaka-natatanging ilong. Ang bawat galamay ng kanilang ilong ay mabisa para humanap ng pagkain kahit na nasa ilalim pa sila ng tubig. Biruin mo yon, naaamoy nila sa tubig kung saan nagtatago ang mga uod, linta, suso, insekto at hipon. Pero wala itong panama sa mga pating kung ang labanan ay palakasan ng pang-amoy. Naaamoy kasi nito ang isang patak ng dugo sa layo na 400 meters. Kaya naman kahit madilim ang paligid, ang mga pating ay kayang humanap ng pagkain. 80% ng utak ng pating ay nakalaan para sa pang-amoy. Kaya nga ito tinawag na the swimming nose dahil para silang ilong na lumalangoy, lalo't lahat ng amoy sa dagat ay kanilang nasasagap. Bukod sa pating, ang mga salmon ang isa pang isda na may napakalakas na pang-amoy. Naaamoy kasi ng isda na ito ang lokasyon ng kanilang pupuntahan kahit na may layo ito na 1,000 kilometro. Ganito kasi yan. Noong bata pa ang mga salmon, tinatandaan nila ang amoy kung saang ilog sila pinanganak. Gaya na lang ng kung anong amoy ng mga bato, anong amoy ng lupa at anong amoy ng mga halaman at puno sa paligid. Kapag lumaki na ang mga salmon, umaalis sila sa ilog at naglalakbay papunta ng dagat. Pero kada taon, ang mga salmon ay sama-samang naglalakbay upang muling bumalik kung saan sila pinanganak. Nalalaman ng mga salmon kung saan sila pupunta dahil kaya nilang sundan kung nasaan ang direksyon ng lugar kung saan sila pinanganak. Sa madaling salita, naaamoy ng salmon kung nasaan ang kanilang bahay at yun ang kanilang sinusundan bilang mapa. Kapag nakauwi na ang mga salmon kung saan sila pinanganak, dito sila sama-samang magpaparami at mangingitlog. Ganun kahusay ang pang-amoy ng mga salmon, kaya natutuntun nila ang kanilang bahay kahit gaano pa kalawak ang dagat at ilog. Para sa mga rhinoceros, iba ang pakinabang ng pang-amoy. Ginagamit kasi nila ang kanilang ilong para amuyin kung may paparating na kalaban. Malabo ang paningin ng mga rhinoceros, kaya umaasa sila sa kanilang pang-amoy para alamin kung sino ang nasa paligid. Amoy na amoy ng rhino kung may leon, kahit ang leon ay nasa layo na kalahating kilometro. Ganon din ang mga baka at kabayo. Kahit malabo ang kanilang mata, naaamoy nila kung may tao sa paligid, kahit hindi pa nila ito nakikita. Sa lahat ng mga hayop, ang mga elepante ang may pinakamalakas na pang-amoy. Yang buong mahabang trunk ng elepante, yan ang kanilang buong ilong. May haba ito na 7 talampakan. Ginagamit ng elepante ang kanilang ilong para humanap ng pagkain kahit nasa 10 kilometro ang layo nito. Naaamoy din ng elepante kung nasaan ang ilog sa distansya na 50 kilometro.
Ayon sa mga siyentipiko, ang ilong daw ng elepante ay 2 beses na mas malakas pa sa pang-amoy ng mga aso. Bukod sa pagkain, inaamoy din ng elepante ang kanilang kapwa bilang paraan ng komunikasyon. Naaamoy kasi ng elepante ang kanilang kapamilya kung malusog ba ito o merong sakit. Nalalaman din ng elepante sa amoy pa lang kung ang babaeng elepante ay pwedeng makipaglabing-labing. Sino mag-aakala na pati pala ang insekto ay may malakas na pang-amoy? Gaya na lang ng bubuyog. Wala itong ilong di gaya ng mga tao, pero meron naman silang antena na mabilis makapick up ng scent molecules. Nang dahil sa kanilang antena, naaamoy nila kung nasaan ang lokasyon ng mga bulaklak at kung nasaan ang direksyon pauwi sa kanilang bahay. Ganon din ang mga gamo-gamo gaya ng silk moth. Wala rin itong ilong, ngunit meron din silang makapal na antena na ginagamit upang makasagap ng amoy. Ang mga lalaking gamo-gamo ay kayang masundan ang amoy ng mga babaeng gamo-gamo kahit na yan pa ay nasa layo na 10 kilometro. Iba naman ang diskarte ng ahas. Oo nga at meron silang ilong, pero mas nagagamit nila ang kanilang dila para amoyin ang paligid. Kumbaga yung dila nila ang parang naging ilong ng ahas. Kayang sundan ng ahas ang lokasyon ng daga kahit na nasa layo ito na 100 metro. Yan ay dahil nasasagap ng kanilang dila ang scent molecules na nagmumula sa katawan ng daga. Kung minsan, ang pang-amoy ng mga hayop ay pwede rin pakinabangan ng mga tao. Ang halimbawa nito ay ang mga aso, partikular na ang lahi ng bloodhound. Madalas gamitin ang mga aso na ito para matunton kung saan dumaan ang nawawalang tao. Gaya na lang ng kriminal na nakatakas at kailangang ipahanap sa mga aso. Kahit ang kriminal ay tumawid pa ng ilog, kaya pa rin maamoy ng aso kung saan ito dumaan. Ayon sa mga pulis, kaya pa rin sundan ng aso kung saan dumaan ang kriminal kahit 7 araw na ang lumipas. Pati yung mga nawawalang tao sa bundok na hindi mahanap ng search and rescue, trabaho ng mga aso na ito ang sundan ng amoy ng tao na nawawala sa bundok. Siguro, ang pinakamahusay na talento ng mga aso ay ang kakayahang makaamoy ng sakit, gaya ng cancer at epilepsy. Merong mga sinasagawang eksperimento na nagpapatunay na ang mga aso ay kayang maamoy kung sino ang tao na merong sakit na cancer. Maaari daw kasi na naaamoy ng mga aso ang kemikal na VOCs o Volatile Organic Compounds sa katawan ng tao na merong sakit. Umaasa ang mga doktor na balang araw, pwede nang gamitin ng mga aso sa ospital para tukuyin kung sino ang pasyente na may malubhang karamdaman. Sobrang laki ng tulong ng pang-amoy ng mga aso at maski ito ay ginagamit para panatiliing ligtas sa mga tao. Akalain mo yon? Sinasagip tayo ng mga aso sa paraan ng pag-amoy kung merong bomba sa paligid. O diba? Kahit itago pa ng kriminal kung nasaan ang bomba, kaya pa rin niyang amoyin ng aso. Kaya nga madalas kang makakita ng mga pulis at sundalo na may kasamang aso bilang katuwang sa operasyon. Minsan ko na rin naikwento na may mga daga na hinasa rin para makaamoy at makalocate kung saang lupa tinanim ang mga bomba. Isa sa nakakagulat na nadiskubre ng mga scientists ay ang pagkakaroon ng pusa ng mas maraming scent receptor kesa sa aso. Ibig sabihin, mas malakas daw ang pang-amoy ng pusa kesa sa aso. Isang patunay rito ay ang istorya ng pusa na si Oscar. Ayon sa mga doktor at pasyente na nakasaksi sa pusa, humihiga raw si Oscar sa tabi ng mga tao na malapit ng mamatay. Posible raw kasi na naaamoy ni Oscar ang pagbabago sa katawan ng tao na malapit ng pumanaw, kaya niya ito nilalapitan para maging mapayapa ang paglisan. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na kayang maamoy ng mga pusa kung sino yung taong mamamatay na? Pa-comment na lang sa ibaba ng video kung ano sa tingin mo ang opinion mo. At kung nag-enjoy ka nga pala sa ating kwentuhan, sana ipindutin nyo ang like button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jeremiah Domingo. Hello rin kina Franz Matthew at Mio Faye Alcantara. What's up kina Axel, Eris at Isra. At kay Angel Gabriel S. Carlos, kay Father J. at sa mga bata na nag-serve sa altar ng Our Lady of the Most Holy Rosary Parish.
Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!